24 oras nang nasusunog ang isang paggawa ng karton at papel sa Libis sa Quezon City. Umabot pa hanggang Maynila ang abo mula sa sunog. Kabi-kabilang sunog din ang naitala sa Maynila at Caloocan. May report si Tina Panganiban Perez. Halos isang oras na inaapula ang malaking apoy na ito sa Aplaya Extension sa Balut, Tondo, Maynila kagabi. Nakita ko umuusok na sa kanila ng apoy na talaga. Doon kay Edgar Reyes, nakita ko sa baba naman ang gagaling, hindi naman sa taas. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, ang ilang residente wala nang naisalbang gamit. Ang babaeng ito, manganganak pa naman daw sa susunod na linggo. Nag-ipunan ko po talaga to, pero meron, ito lang po yung nasalba, nakuha nung pagkatapos ng sunog. Next week manganganak na ako, wala akong naisalba kahit ano. Ito lang, suot ko lang. 50 bahay ang natupok sa sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Walang napaulat na nasaktan pero nasa 100 pamilya ang walang matitirahan ngayon. Problema sa linya ng kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog. Precaution natin sa mga tao dito, huwag tayong mag-iwan ng mga magsaksak ng mga sakit tapos iwanan natin yung bahay natin. Then yung mga kandila huwag nating ilagay sa mga tagong lugar, kailangan visible makikita. Bago nito, nasunog din ang 6 na bahay sa 11th Avenue, Grace Park sa Caloocan City. Naiwang nakasinding kandila ang sinasabing pinagmula ng sunog. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Naiwanan yung kandila na tumaob, kaya pagbalik yung nagluluto, malakas na yung apoy. Sa Quezon City naman, 24 oras na nasusunog ang isang pabrika ng papel at karton. Alas 9 kagabi na magsimula ang sunog. Pero pasado alas 12 na ng tanghali kanina nang makontrol ang apoy. Sa tindi ng apoy, itinaas sa Task Force Bravo ang alarma. At para mapabilis ang pag-apula, gumamit na ng kemikal ang mga bumbero. Kasama naman sa mga nasunog ang isang forklift at isang kotse ng kumpanya. Expected namin mga more or less mga 24 hours yung totally ma-fire out natin yung sunog. Alam natin na fully loaded po kasi ng mga papel yung warehouse. Ayon sa mga trabahador, nagsimula ang apoy sa gluing kitchen. Sandali raw silang nag-break pero makalipas ng 10 minuto, may apoy na. Sabi ng QC-BFP, kumpleto sa fire protection equipment at may sapat na exit ang pagawaan. Yun nga lang, After na hindi na maapula nung yung incipient stage niya, tumakbo na yung tao. Ibig sabihin, hindi siya organized. sa inisyal na ulat, isang fire volunteer mula sa San Miguel Pasig ang nasaktan, habang isang residente naman ang hinimatay. 70% ng pagawaan ng tinatayang naapektuhan ng sunog. Apektado naman ang mga katabing bahay ng Alipato. Ang ilan, nag-face mask na bilang proteksyon. Umabot din ang abo hanggang Maynila. Tina Panganiban Perez, GMA News.